Mga kababayan, please settle down as we are about to begin our program. Daghang salamat.
kaigsunan ko, padayon nato nga mahalon ang atuang nasod. Mga kababayan, patuloy nating mahalin ang ating bayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Sa makausap, ang Maayong gabi, maayong gabi, maayong gabi. Pasensya, di kayo ko kabalo magtinagalog. Muna ni Ron. Di ko gusto mo ban ka Mayor Bastis, Indonesia. Testingan ako magbinutan diya. Kaning mga kalaban, namo, nako, gahulat gyud kung kanus ako motingog. Sukad pagpagawas nato akong statement, nagsugod na pud sila bigay sa Kuas Manila. Akong asawa nasuko, naluoy ko sa akong mga anak kay makita nila silang Instagram gasugod nagbigay. Binayran man na tanan. Kanang Facebook binayran na makita ninyo sponsored. Unsay mo gawas sa akong baba karon, ila ng lisuon against sa ako Ana ng trabaho, ana mga na akong papaga na akong amahan kagunit sa baston tribunal sa kuha. Karon tulo ka speaker akong nagian ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez nahimong speaker. Si Cayetano nahimo na akong speaker. Si Velasco nahimo na akong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Ngano man na? Ma-heart attack tanim. Ma-heart attack tani. Naglain nagtinanawan akong mahan sa kuha. Nganong mahadlok man? Duha ra man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics ko. Dito po ko padulong, sigurado. Ganda man ako ng party list na babae diya. Nagtuo sa ako kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pangita dog bangko doon sa Pilipinas, mo release ana. Tunto kang bayhana ka. $51 billion. Kadungog mo itong iro nga akong gidemanda, hantong karon padayon man namong kaso. Di na ko isulti ang pangalan, kay musikat siya. Karon nagputak na pod, nisulti, nga kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Tonto! Tagpila nga balay akong buhaton, tag-isagatos. Kabugo ni mo. Huwag nga na ko. Kani bali na po ni tanan sa kuha ugma, sigurado ni. So, Arnie Tevez ilang gitanggal. Paspas kayo. Ngapil og Zoom, di nila papilon. Kay kinahanglan presence. Hadlok ang tao patyon. Nganong imo mga hadlokon? Kaning mga kauban akong congressman. Sorry, Congressman Beans, Congressman Ungab. Naaday mo diha, Congressman Alvarez. Awa man ni sila na hadlok. Ambots, Congressman Beans. Mamanta na hadlok, no? Basti ganiya. Nisulti, kung masugatan kaniya, speaker, tamparuson kaniya. Mutanaw lang ko ti. Kay pagtindog balik, ako'y sumbag. Anong, na. Pasaylo ako ninyo ha, nag-wild na pog ko. Asam yung mga tao dito. Namanid ako kayong TV diya. Basiglain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na ha. Bagong baliw. Ay, Ginoo ko. Pasaylo ako ninyo pa, pasaylo ako, nagyaw-yaw ko diri. Wag ko niya gitudloan magyaw-yaw. Karon ra. Kitaan mo nagusbasti kani nag-wild. Awa din nag-wild, nagyaw-yaw.
Di gyud ko muban nimo sa Indonesia, diri ra ko sa Davao. Diri ko nataw, diri ko mamatay. Sulunga ko ninyo diri mga mo na akong amahan, inyong storya-storyahan, 200 kabuk pusil. Tanawa, pila kabuk ako pusil. Di ko na makablit tanan, padong sa inyo ha. Tambalos-los. Tambok-los-los, mga tawag na. Tama ito basti. Ang aping namula na, hapit ang buto. Padong yung sa ethics committee yan eh. Sige lang. Ngay ubang tao, mga Dris Davao, labi na yung mga party list ni mga na ubang tao Dris Davao, gadali. Di kahulat og eleksyon. Ang boton sa imong gikadlo kanday. Yapil na imong maguwang. Tabang ta. Say makawala mo gana mo mga litsiha mo pamilya mo. Bugay na ko gainit sa inyo ha. Bata pa ko ang inyong amahan gihimo kong drug addict. Pag-abot kan di Guzman, drug addict, drug pusher. Karon ang mga putang gibuhat na ko drug smuggler. Og drug smuggler ko dato na kay kung ano na pamangkod rin sa inyo tubangan ron. Ano mo serbisyo pamangkod ninyo? Tuupod man ang iro nila. Kana bayot na kada madunggan niya akong pangalan, tilapan din na niya ayam nam na picture na ako sa iyang kwarto. Sulti-sultion pang hadlok man himo adto des korte kay iyang kinabuhit yung kitsa may mapatay nimo, kapangit nimo. Bayuta ka. Ay, naunsa na ka diha? Basing nagpulburan ka diha, matukan ka. Kasabaan na po ko sa akong pamilya. Ako, luoy ko ani akong mga anak sa pila ka tuig. Sigig sulti nga ako adik. Nabay adik yung naning itsura. Kitsa may naiparinte diri nga adik, tanaway yung parinte. Pariha ba may itsura? Ginoo ko. Uy! Kabalo mo nga sige na po nagpaghot ng iruan na, karon na say kauban, karon ni gawas presohan, ilang ipagawas. Kung todlo magsigigana nga, murag senyorita, gikargahan og fertilizer, kaya nanambok. Nagsige na sila bigay sa kwa karon, kaya wa nakagukot sa kwa service senado. Mga lumbel. Nagtuo po sila mudagan ko, kakapoy ra mag-senador po ta, Senator Bungo. Gaming sipyat nimo, 24 ra mo kabok. Di daw ko musulod, mao daw gibawasan ang budget, gitanggal ang budget, kay di daw sultihan ng babae diri nga congresswoman, wa daw ko'y sulod-sulod. Tonto ka day. Og musulod ko, tagdon ko diha. Bugo kang bugadaha ka. Yawa. Og kampanya, kuyaw kay kamiga kang bayhana ka. Budagan daw siya mayor. Paghulat, wa pa eleksyon. Sige na kagpandaot. Karon pangutanon ta mo. Ngano mudagan pa man ko congressman? Ug maulang gihapon ning gobyernohan eh. Wa gyapon madto sa akong distrito. Ihatag na ako ng bugo nga bugada. Yana. Pero siguro doon niya na moabot nga proyekto diri sa atong distrito. O diri syudad. Pangitaan patag 51 billion mura man nagniagi sa opisina. Kami mga congressman labihist rami. Nga speaker, DPWH, may mohangyo ko be. Coastal Road akong tapuson kay gitugdan siyang tonto nga igsuon wa humana. Ginoo ko. Kaning Facebook makabugo gyud ang Facebook. Naundan naman ko ni Grace po, anak. Ako mo tanay pa sa tanggalo ng Facebook diri sa Pilipinas. Amerikano gagunit, anak. Mo nang di ni mo na may labtan. Sila ra, kinsa ilang alaga nga politiko diri sa Pilipinas. Mora na ilang suportahan niya sa Facebook. Ginoo ko. Masagpaan yung kus ginoo ron.
kapoy gihawyaw no. Di na nako dugayon kay magwali pa pud si Mayor Baste. Tukod na lang siguro magrelihiyon ani. Tibok pamilya nung tagiyaw-yaw. Pasayloag yung ko ninyo sa kung ba karon. Wa po ko kapugong takdan kung Baste ganiya gatan-aw ko sa YouTube. Wa po ko kapasalamat no. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong Nadia's TV, sa Nadia, sa inyong tanan. Daghang kayong salamat sa padayon ninyong suporta sa akong amahan, si Rudy Duterte, sa akong igsuon, si Inday Sara Duterte, kang Mayor Baste, ug labi na gyud padayon ninyong suporta sa ako. Daghang salamat sa inyo ug maayong gabi. Daghang salamat, Congressman Pulong Duterte. Okay pa batang tanan? May gabi sa inyong tanan. Di na ko masuko usab ha. Kay human naman to ganiha. Gibadlong nako. Nya basig mabigyan ko sa koto-kotoan human na to ganiha. Ako nalipay ko karong gabion ha. Makakita nga ni ata karon. Nagtapok ta. Di lang mga taga Davao, doon na po yung mga tagalaing lugar. Dili lang diri sa Mindanao, na po yung mga taga Visayas, na po yung mga taga Luzon. Kaya nga no, gatuo ta nga o gusto nato og nindot nga kaugmaon para sa atong nasod. Salamat kaayo ni ata ka tanan karon. Pero mo lagi, human ako kasuko gadiha, kapoy na po balikon pa nako tanan. Suwayan lang nako. Hindi ko mag-wild dire. Usa siguro sa akong pinakauna nga istorya sa inyo ha. Kani sentimento na lang ni ako Kaning ICC. Ako, nasakitan kaayo ko nga ingani na lang atong una-kunaon. Kani adto bitaw, wa bang gina sila kalanding dire sa ato ang nasod. Unya karon napulihan ang administrasyon kalit nga naa na. Kana manggong gusto nila presohon akong amahan. Ilang kuan retire ako amahan. Nganong kana pamangyod. Kabalo mo nga nasakitan kaayo ko. Nagdako ko nga nagtan-aw ani ni former President Rodrigo Roa Duterte. Wa na gibuhat panagsalang magstorya, panagsalang nako makit-an. Kay ngano man nagsigi ra siya gukod sa iyang damgo nga matagaan niya nindot na kaugmaon dili lang ang Davao nahimo sa presidente kundi ang tibuok Pilipinas. Human karon maunang treatment ani atong
Balikon ako ang punto. Kaya di ko ganahan manggod, na ay tambaloslos, na sila mga ginaingon nga gusto nilang pasanginlan nga mo'y nagakos, may hinungdan aning gubot karon. Ako ni istorya lang yun ko. Kay kabalo mo nga no, naningog naman pod gud ang uban. Naatay mga vlogger, naatay mga supporter. Dili na ko pwede pasagdan lang sila nga sila rin magstorya o sila rin po'y masuko. Kay nanglan, mo otong ingon ato akong storya ganiha, kay nanglan tamo ubanan. Kita man yun eh. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa yun ninyo. Oo na, ako, personal man yun eh. Mawadaan yun kong respeto ninyo. Hindi na po yun ko. Sobra naman po yung kaayo. Ang ginahimo anak nila, parehas ng People's Initiative nila karon. Power tripping mana. Through the use of money and influence and power that they have because they are seated in the highest position. Magsige tag padala ang mga style sa ingon ana. Wa gyud mausab. Wa gyud mausab ani atong gamiton lang nilang kwarta, palit og boto, buhatan da istorya, di ay mahitabo na pod, mobalik na pod tas kani adto. Wa pa gani usa ka tuig gubot na. Sugod pa lang kayo instability na gyud akong nakitaan. Kita man mo ana tanan. Puro pasalig. Wa pa katrabaho karon magpanaog kag People's Initiative nimo. Unsa ka? Gilaliman na sila. Mo walang gusto. Mo walang gusto kay sige lang god, oy, relax lang diha. Human na lagi ko kasuko, di na ko kay gibadlong nako. Storya ra na ako, sentimento lang na ako. Pait kayo. Pareha ng Congress karon. Oh, unsay lang gibuhat. Itong wa na'y klaro, nagsugod na ng tambalos-los na storya. Kinsay nabilin sa akong amahan, sa inyong former president. Wala. Mo nang di gyud ta mausab kay daghang kay mga politiko nga wa gyoy baruganan. Mao gyud na. Og unta lang gyud. Og mutungtong kag posisyon. Aka diri. Na. Ayaw na lang po yun unta. Huna-huna nga modugay baka o dili. Total, pribilehiyo naman na sa imuha. Oportunidad na po na nimo nga mabutang ka diha. Aron makahimo kag kaayuhan para sa imong lugar o sa imong nasod. Ang problema manggod, kung dili kwarta, bulsa o kwarta, ambot. Gusto lang yun siguro nga, tisoy lang sila permente, kaya na sila sa posisyon. Power. Hunger for power na ilaha. Kamo, naaman mo diri karon. Ayaw mong sugot.
Pirme na lang kita ingon ane. Inigawas ko sa politika 2016 man. Okay. Tuo mangyod ko sa kampanya sa akong amahan. Di lang po kay amahan nako siya, taga Davao man ko. Nakita mangyod nako og ang paglambo. Paglambo sa atong lugar. So, una-una ko sa akong kaugalingon, basig ang tibuok Pilipinas, di lang ang Davao. Na naman unta ta dito. Ang problema, nasudla na po tagtae. Ang traditional nila nga politika nga kwarta-kwartahon lang tao. Wala gitay padulngan anay. Kung ingon ana lang ta permente. Muna kay nanglan gyud, musokol gyud mo kay katungod ninyo nga inyuha gyud ang inyong nasod dili sa mga kamot, sa mga pipila lang katao. Kaihion ko. Di kay ko ganahan na mong storya og dugay. Total na aman mo diri. Napa ko amahan mo storya man karon. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Maura to. Sunod na po, kaya para di ko mahutan ng storya sa inyo, ha? Importante na, tadiri ka rin tanan, malipayon lang ta. Pag uli na to, gakso na to itong pamilya, gakso na to itong mga anak. Butang lang gid ninyo sa inyong kasing-kasing, inyong nasod. Ayaw mo padala. Maura na. May gabi is yung tanan. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat, Mayor Sebastian Baste Duterte. Isa sa mga rason kung bakit andito pa rin tayo sa kabila ng maraming pagbabago sa gobyerno. Ito ay dahil sa maraming hindi bumitaw para ipagtanggol ang ating sinimulan kasama ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tulad na lamang ng isa sa ating panauhin ngayong gabi. Ladies and gentlemen, former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Mayong gabi, Davao! Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyong mga Davaoenyo dahil kayo po ang unang-unang nagsabi, the Davaoenos are not for sale. At dahil nauna na po kayo nagsabi niyan, ang sigaw ngayon namin sa Luzon, the Filipinos are not for sale. Nagpapasalamat din po ako dahil isang Davaoenya ang nagsalita
at sinabi ang tunay na anyo sa likod ng bribery initiative, yan po ay ikaw ay tambaluslos. Mga Dabawenyo, nagpapasalamat din po kami dahil pinahiram ninyo sa amin ang inyong alkalde na naging dahilan ng Pilipinas ngayon ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat po kami dahil pinahiram nyo ang alkalde na naging dahilan para maging tahimik ang ating mga komunidad. Siguro ang sabi na lang ng ating Mayor Rody Duterte, isa lang ang aking pagkabiguan. Narariyan pa rin ang pulburon. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang inyong pinagka-aantay-antay. Walang iba kung hindi ang super ate to the President, Senator Amy Marcos. Nasaan na si Senator Amy Marcos? Nasa Quezon Park po ngayon ang ating Senator Amy Marcos at sana madinig muli natin ang kanyang napakagandang dasal noong isang gabi sa Bulacan. Nais niyo bang uling magdasal si Senator Amy Marcos? Maya-maya, maririnig na natin yan. Bakit nga ba nais nilang baguhin ang ating saligang batas? Lumabas na po ang huling survey. Ang lumalabas, nangunguna po ngayon para sa presidente kung mag-i-eleksyon bukas, walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Napakalayo na po ng agwat niya sa susunod na kandidato or magiging kandidato, mahigit 12 puntos lang po ang kanyang agwat. Tinanggalan siya ng pondo, binato ng putik, tumaas pa rin ang approval at trust rating, mas mataas pa sa presidente ng Republika. Sa katunayan, nagpapasalamat po kami dahil sa ginawa ninyo kay BP Sara, mas minahal siya ngayon ng sambayanang Pilipino. Wika nga nila, it is difficult to pull down a good man. Ang tawag ko kay BP Sara, the woman with the balls. Dahil siya po, hindi naglilinlang, lalaban sa eleksyon. Kung matatalo, hindi tatakbo, hindi gaya ni Tambaluslos, hindi mananalo, babaguhin ang saligang batas. Ang tanong, mga taga Davao, payag ba kayo? Susunod ba kayo sa Tambaluslos? Magpapabili ba kayo? Kaya nga po patuloy ang aming pasasalamat sa inyo. Dahil kayo ang nanguna na manindigan laban sa puwersa ng kadiliman, ngayong gabi, sinimulan natin ang proseso. Maninindigan kami laban sa kasamaan. No to bribery initiative. We are not for sale. Di na po ako magtatagal kasi kanina pinalecture ako ni Kabsek. Abay sabi niya, mag-lecture ka ng mahaba dahil darating pa si PRRD. Nag-lecture naman ako. Pero ngayon lang dumating si PRRD, kaya hindi ko na po pahahabain. Dahil baka mamaya sabihin sa akin na aking amo, Harry Roque, nakakaantok ka na. So muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong mga taga Davao dahil pinahiram ninyo ang inyong pinakamamahal na alkalde sa bansang Pilipinas at PRRD.
Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, naibalik ang dignidad ng bawat Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas! Daghang salamat ug mabuhay pud ka, Attorney Roque. Kanina naigiganta nga habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, they will not care about us. They will not care about our rights. Tingin nila, mabibili lang ang abusaran sa atong gobyerno. Di ba? Kadaghanan sa atong katungod, ato nang surrender sa atong gobyerno, kabaylo sa duha ka butang. Konsultahon ta kung kinsa ang mangulo kanato ug ang gobyerno para sa atong kalambuan. Karon gusto nila usbon ang atong kontrata sa gobyerno nga dili kita abusaran. Gusto nako ipaabot kaninyo kung unsang klase nga mga tao kining mga naa sa likod niini. Unom ka tuig nagtabang ko kang Lisa o Bongbong Marcos nga way bayad ning tabang ko tungod kay nagtuo ko nga gitikas sila ni atong 2016 elections. Human, kada buwan na ako dito mag-dinner sa ilaha. Muuli ko alas 12, alauna sa buntag, alas 2. Kaila ko nila. 8 katao plus ang duha ka mag-asawa. Sa 8 katao di ana, unom mi, duha sila. Sa 8 katao ni ana, duha lang ang magyusi. Sir, sorry ha. Duha lang ming magyusi, si Lisa Marcos ug ako. So every time gusto siya magyusi, pikpikon ra ko niya, tara nga doon natas garden. At mi magyusi. One time, niingon siya. Iyang anak si Sandro Marcos, nagtrabaho sa opisina ni Tambi, ni Tambaloslos. O niya ningon si Lisa, kay bao ka, ingon akong anak, that they are so corrupt and they do not even attempt to hide it. So you see, makita na nato ang pagkatao sa tao nga nagtudlo sa iyang anak. They are so corrupt and they don't even attempt to hide it. So pag ato nang file na og COC si Bongbong, gipatawag ko ni Lisa Marcos. Ingon siya nako, adto ka sa headquarters, pwede ba kaduha lang sa usa ka semana? Ko, why problema? Sa pila may ako ibayad nimo? Ko, unom ko katuig katabang nimo. Wa magari kay bayad na ako bisan piso. Karon pa ako magpabayad nimo. Isa, sige, himuunti kang commissioner sa Comelec, himuunti kang chairman. Sir, Marso 2022, may meeting ko kang Lisa Marcos. Ning suod po tong duha niya katao, nauna sila si Hubert Guevara, si Ivan Oy, diri ko wa siya kakita. Niingon din siya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys. Paglingi niya sa ako, ingon siya, but not you, because they hate you so much. Kay baon ako, gibaligya ang akong ulo kang Smartmatic, nga number 1 akong kontra. So kay baon mo, mauna ang nature nila. Kung pwede kanila gamiton kanila to the maximum. Pero pag na ay better deal, sila pa'y una mulabay ni mo sa basurahan. Mauna ang akong pagkaila kang Lisa Marcos. Kining attempt, pag-usab sa atong konstitusyon, dili ni trabaho ni Tambaloslos kay bao ko dana, naggagikan na kang Lisa Marcos, believe me. Si Lisa ang may plano ni ining tanan, kay gusto niya himuong presidente ang iyang anak. Layo pa, di pa qualified, kinahanglan niya singitan og usa ka tawo. O kung di niya kayang padagon kay bao mangitang di gyud mo daog si Tambaloslos versus Inday Sara, si Inday Sara magyud ang modaog, wa gyud siya si Tambaloslos, mo nang gusto nala usbon ng atong konstitusyon. Musugot ba mo ni ana? O di gyud ta musugot. Di ko magdugay, mao lang ni akong ibilin kaninyo mga kaigsunan. Naa sa inyong tagsa-tagsa kakamot ang gahom para mabago ang dagan sa inyong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Kung gamito ninyo ang inyong gahom sa saktong pamaraan, tanan kita mabulahan. Magsayop ta kitang tanan padung sa perdisyon. Ayaw ta pagsayop karon. Atong babagan ang ilang plano nga manatili si Lisa Marcos ang tinuod nga nagpadagan ining nasod karon.
Now we are treated to a spectacle of a person who didn't file a certificate of candidacy but is running the presidency. Si Bongbong Marcos, tau-tauhan rana niya. Musugot ta di ana. Di man ang bayhana mo itong gipili. Karon siya ang nagpadagan sa tanan. Dili ta mo sugot. Mga kaigsunan, iniguli ninyo sa inyong panagtagsa-tagsa ka panimalay. Tanawa ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo. Sila dili sila makasukol para sa kailangang ugmaon, ugma ug karon ug ugma. Di nila kaya musukol. Kita ang mubarog para sa atong mga anak, sa atong mga apo. Maulang na ako ibilin kanyo. Daghang salamat. Daghang salamat, Attorney Glenn Chong. Ladies and gentlemen, please welcome Kenneth Dadong and EMNT. Don't worry what people say. Kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paus ang boses ko. At pasensyahan ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino, yung mga lolo natin, kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my... Ayan si Father Ivasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan, may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Ivasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa Katitipan para i-administer ko yung oath niya
yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Tison Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksapalaran sa NPA. Sabi ko, wag, kasi pare yan. Puta, alam mo, ang Diyos nandyan eh. Kung ito lang naman ang prinsipyo, ideolohiya, hindi naman kriminal yan, kidnapper o puser. Sabi ko, kulungin na lang ninyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Cory. Eventually, na-release yan sila lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga Esparo, nanggaling dito at naging uso sa buong Pilipinas, yung pagpatay. Wala. Barangay captain, konsehal, military, navy, police, puro may pamilya. Anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo man lang mabinta sa mapayapa na panahon, so kinuha ko siya Chief of Staff, tapos umuwi siya sa Bohol, naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming salamat. You guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipagduyog sa Bisaya. Sumama lang sa ating, kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating, the purpose of why we are here. Wala akong, no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban
ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma-Ilocano, Ma-Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yon, bahay yon. Mga sahig, nandyan lahat. Lamesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity
at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba, ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution so Congress, lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya, at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Perma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang yun? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit? Binababoy ninyo ang bayan natin. Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Kakaubos talaga ng laway itong what do you expect?
the national government, particularly ang Malacanang. Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako papayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then Magsaysay Ilocano. Then si Quirino Ilocano. Ganon dapat. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo.
wala kayong prinsipyo, mukhang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako, yan o. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga balaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ale. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabi. Tangina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente.
Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, wag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong, alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo.
magtanong kayo ng taga-Malacanang. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, mula naman, yun naman lang ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto ninyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilan mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami, ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi, shower lang yan doon sa Malacanang, ginagawa nila, pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people
for their signatures. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, naghangi ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang ako galit talaga. Bakit po putang ina? Siga. Bakit? Bisaya pa makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, nabalik ako dyan sa Malacanang, kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa Krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon, kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya, at taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas lang naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo.
At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi sa San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, ganon. Sabihin mo kay San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambos ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo. Magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili. Sigurado ako, langit kayo. Kaya basing anong kasalanan niyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po.